Hello, magandang araw mga ka-farmers. Good morning, good morning. Kumusta kayong lahat? So, nandito naman tayo sa ating taniman ng ampalaya mga ka-farmers. At 23 days. So, ito na po yung mukha ng ating ampalaya mga ka-farmers. Gumagapang na sila, nasa halfway na po patungo sa roof mga ka-farmers. So, dandahan natin na linagyan ng gapangan. Ito yung diamond style na gapangan, at saka finish na po yung lower at saka upper, then patungo na tayo sa roof mga farmers. At later on maglalagay pa po tayo ng mga pisi o mga lubid para yun ang ating doon natin ikakonekta yung ating mga diamond roof na tinatawag namin dito sa Cebu na astrobag mga ka-farmers. Okay, so yung astrobag mga farmers, mabibili lang po yan sa mga agri supply. Astrobag po ang tawag dito. Okay, so ngayon mga farmers, meron tayong gagawin sa ating ampalaya. Since ang ating ampalaya mga farmers ay marami ng talbos na lumalabas. So ditong area mga farmers, merong dalawang talbos na sumisibol mga farmers. So ano ba gagawin natin dito? Since wala na siyang gapangan, nandoon na sa ibaba, nandoon na siya sa lower portion mga farmers, so wala na siyang gapangan. Hindi, ito lang po ay hahayaan natin sila. Kung hindi natin yan ipoprune mga farmers, sayang naman kung later na natin ipoprune na ito na po yung nagbibigay ng bunga. So sa ngayon mga farmers, habang wala pa itong naibigay na bunga, kasi dito sa area mga farmers, yung sa bungbong ang tawag namin dito sa Bisaya, ay magbibigay po yung bunga ng mga talbos dito mga farmers. So bago man umakyat doon sa itaas sa roof yung talbos ng main talbos ng ating ampalaya, ay mag-spread out muna dito yung mga talbos natin ng ampalaya mga ka-farmers, at ito po ay magbigay ng bunga. So balik tayo dito mga ka-farmers sa lower portion. Ang gagawin natin dito sa talbos mga ka-farmers, at early time mga ka-farmers, kailangan i-pull out natin siya, dahil kapag hindi natin ito i-pull out mga ka-farmers, ito po ay dumadami o kumakapal yung dahon, at saka mahirapan tayo sa pag-aabono dahil ito po ay natabunan ng mga maraming dahon mga ka-farmers. So kung kaya pa sa kamay na lahin yung talbos, okay lang yan. Then hindi yan ma-stress yung ating tanim. So kailangan i-pro natin yan mga ka-farmers. Depende na yan sa inyo kung anong yung style sa gapangan nyo. Pero in this technique mga ka-farmers ay wala talaga siyang magagapangan, kundi siya ay mahahamlay sa plastic molds. So masisira lang yung dahon nila, at saka at the same time mahirapan tayong maghanap sa puno para kung tayo ay mag-aabono, ay ito po ay nakadisturbo sa atin at masunog pa yung dahon ng ating ampalaya. So pull out natin yan ng mga talbos na nandoon sa lower portion. Okay, so ngayon kita nyo mayroon tayong uod dito mga ka-farmers, tain ng uod. So ibig sabihin po mayroon ng insekto na nakadapo sa ating tanim mga ka-farmers, yung uod. So once makapenetrate yung uod mga ka-farmers, ay talagang mahihirapan tayo sa pag-spray, dahil yung uod ng ampalaya ay magtatago sila sa kanilang yung lawa tawag dito mga farmers. So hanapin natin yung uod kung saan siya. Ito lang. So wala na siya dito. So wala na, siguro nilayas na. Okay, meron na tayong mga munting mga bunga mga farmers sa edad na 23 days. So wala na yung uod mga ka-farmers. So ito yung talbos ng ating ampalaya at 23 days. So 1, 2, 3, 4. So hanggang doon sa itaas. So mabuti na lang sa ngayon mga ka-farmers ay maganda yung panahon natin. Mini-maintain tayo ng ulan.
then init. So ito yung uod mga farmers na natamaan natin ng insecticide last 4 days ata mga farmers. Then mabuti na lang natamaan siya ng insecticide mga farmers. So dito tulad dito mga farmers, kailangan natin ipo-prone yan. So balikan natin mamaya kasi wala tayong tagahawak ng cellphone. So dami ng talbos mga farmers. Sana po hindi po talaga ito matamaan ng pamamarako. Pero sa tingin ko sa ngayon mga farmers, iba yung panahon natin ngayon. Parang sumasabay yung panahon sa kagandahan ng ating taniman ngayon mga farmers. So hindi tayo kinakabahan dito na baka maano tayo, matalo or kunti lang yung kikitain natin dito. Pero mabuti na lang maganda yung ano natin, yung mga signage ng ating mga sinyalis ng ating taniman. Hindi katulad sa last natin na taniman na at early young stage, nakikita na natin ng sinyalis na talagang medyo hindi okay yung tanim natin. So hindi tulad dito ngayon mga farmers na fresh yung ating taniman. So hindi muna natin ito pinakain, hindi natin pinatikim ng mga commercial fertilizer kasi titiisin muna natin na hindi natin pakainin ng abono. Since hindi natin minamadali yung ating pagpapakain dito mga ka-farmers. Dalag! Okay. So napaka meron ng mga bunga na lumalabas. Okay. Wala, di siya samjote kay kapos kare na hubog pa man. So meron na.